Hello, good morning sa lahat ng aking mga followers. Hanggang ngayon ay nandyan pa kayo nag-aabang at nagsubaybay sa aking channel at maraming salamat po. Naway patnubayan po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito rin ang aking mutya na ipapakita sa araw po ngayon. Ayan. Yan, yung mutya na ito ay napakasagrado po ito. Dahil ito po ay isang uri ng mutya na galing po ito sa balod. Mutya sa balod. Ayan. Ayan. Ang gamit po sa mutya ng balod ay yung balod, kung sino pong hindi nakakilala sa balod, yung tubig, yung alon ba? Mutya po ito sa alon. Nakita ko po ito sa dagat. Ito. Lumilitaw itong klaseng bato ito. Malakas po yung alon. May nakikita akong kahoy na lumilitaw. Yung kahoy na lumilitaw, papunta siya dito sa tabi ng dagat. Pinuntahan ko yung lumilitaw na kahoy. At pagpunta ko sa lumilitaw na kahoy, mayroong batong nakapatong doon at ito po yung bato. At wala namang katao-tao doon, kahit isang tao wala. Ako lang doon mag-isa. Then napakalakas pa yung alon ng tubig ng dagat. Kaya nagtataka ako bakit po may bato na nakapatong sa kahoy na lumilitaw siya papunta dito sa dalampasigan. Kaya yan po ay aking napakalaking katanungan at misteryosong pagkakuha ko sa batong ito. Kaya pinangalanan ko ito mutyang alon o balod dahil nga po ay doon ko po ito nakukuha sa tabi ng ilog na nakapatong siya sa kahoy at lumilitaw po yung kahoy. At ito po ang karga sa kahoy na bato na ganito. Ayan, naintindihan nyo na ba po yung aking sinasabi? Ulitin ko po. Ang tubig na alon, napakalakas. Mayroon po akong nakikitang kahoy na lumilitaw sa tubig alon. Ngayon, lumilitaw yung kahoy sa tubig alon papunta sa tabi ng dalampasigan. Siyempre, walang katao-tao. Nilapitan ko dahil nga po ako ay isang antingero. Ngayon, pagpunta ko, kinuha ko yung kahoy. Pagkuha ko sa kahoy, nagtataka ako bakit may nakapatong na bato doon sa kahoy na lumilitaw sa dalampasigan. Intindihan nyo na. Yun po ay aking napakalaking question o katanungan na bakit may kahoy na lumilitaw na nakapatong po itong batong ito. At yung hugis doon ng bato na ating nakikita ngayon ay para din pong balod o alon. Ayan. Kulay mula-mula, brown at may pagka-chocolate. Ayan. Kaya napakalaking katanungan kung bakit ito lumilitaw doon. Hindi ko lang siya naaktualan sa video dahil nga po ang aking cellphone ay naabutan ako sa aking pagkalubat. Siguro kung hindi ko ito naabutan sa aking pagkalubat, kinuha ko na itong batong ito. At binidyuhan ko na. Kaya, to be honest lang po tayo para hindi tayo magkalukuhan dito sa ating channel, sa ating vlog. Hindi pwede sabihin na content lang dahil nga po misteryoso pong mga usapin itong klaseng aking nakukuha. Dahil marami akong baser na sabi nila pangluloko lang daw. O kung pangluloko yan, bakit pa kayo tumingin kung hindi kayo maniniwala sa ganitong usapin? Maniniwala nga kayo sa engkanto, diwindi kapre mga sigbin. Ito pa kayang mga mutya nila hindi nyo papaniwalaan. Mga invisible po yung sinasabi ko katulad ng mga engkantado, engkantada. Meron yan sa mga kabukiran, kabundukan, walang mga tao-tao kahit nga sa ilalim ng tulay o mga building na walang katao-tao. Meron yan mga ghost, yung tinatawag nila ghost, engkantada o espirito. Meron po yan silang mga bato. Ngayon, niniwala na kayo.
Yan po ay tunay na mga tinatawag nila na kwento-kwento, pero totoo yan. Totoo po yan dahil ako mismo ang nakakakita at nakapagkausap sa kanila. Hindi ko pwede sabihin na hindi rin ako makipagkausap sa inyo na kung mag-video ako, dahil nga kaya nga nag-video ako para makipagkausap ako sa inyo, at hindi rin na ikaw rin aking kinakausap dahil meron din akong kinakausap na hindi natin makikita. Kaya yung aking katawang tao, dalawa yung aking isip na nagiging espiritu at material. Yung material kayo, yung espiritu na aking kinakausap na kung magtingin kayo parang loko-loko o kung ano nang napasok sa inyong ulo na pinagusgahan ninyo na yan ay naloko o lasing o nag-drugs, di ba? Yun ang aking nakikita sa comment. Kaya natatakot yung ibang aking mga followers at kumukuha sa aking mutya o bato dahil nga naniniwala naman yung mga hindi pa sanay sa pagmumutya at pagbabato. Kaya pasensya na po kayo na sinasabi ko ito dahil ngayon po ay totoo. O ngayon, continue tayo sa ating usapin dito. Ito ay isang bato na napakalakas na alon na nakapatong sa kahoy na naglilitaw sa dalampasigan sa tabi ng dagat. Ito'y aking nakukuha at nakita ko po itong bato. Sa nagtatanong kung anong gamit nito, ang gamit po nito itong klaseng bato dahil nga ito ay real, legit na ating nakukuha dahil wala namang taong naglagay dito sa kahoy na pinapalitaw yan at sadyain pa talaga itong ilalagay doon. Di ba? Ang gamit po nito, ito ay isang espiritu at mapwede ito magamit sa kalikasan na power sa ating katawan. Katulad ng malakas yung alon ang ating pinag-uusapan kung gaano kalakas yung birtud ng alon. Kung mapasayo yung birtud ng alon, napakalakas. Kahit nga bahay, kaya niyang tangayin kahit anumang bagay na pwede niyang magiba dito sa dagat. Kahit nga mga barko, kaya niyang lunurin, mga dalampasigan, mga kahoy sa tabi ng karagatan, kaya niya yang iwasakin. Ay, yan nga kumikilos yung mga alon, katulad ng tidal wave, alon din yan. Maraming namamatay din yan kapag yan ay magagalit. Kaya iba rin itong birtud na to. Iba ito dahil nga ito ay isang uri ng napakalakas na kalikasan na tagapagwasak kapag ito ay magagalit. Kapag magtayo ka ng building sa tabi ng dagat, kapag minus yung obra mo dyan sa tabi ng ilog, kapag kulang-kulang yung yung pundasyon mo, sigurado ako, bungkag yan, bungkag na, wasak yan. Kaya mga bahay-bahay sa tabi ng ilog, maraming namamatay dahil nga sa sobrang lakas yung tidal wave o malaking alon na pinapalayas ng mga gobyerno, yung tinatawag na evacuate muna kayo dahil nga yung mga weatherman natin o yung ating mga mga weather update natin na palaging nagbabalita na pwede na kayo magsialis din, malalaman nila yan. Yan katindi ang mutya sa alon, itong aking nakukuha. Kaya kung meron ka nito, nako, pag may tao kang mahawakan ito, sobra kang lakas, malakas ka pa ng kalabaw. Kapag meron ka nito, hindi ka basta-basta na maano ka ng tao. Yun katindi yung birtud niya. About naman sa business, ito ay sa business. Kung halimbawa ikay mag-business, siguro kasing dami yung tubig na papalapit sa iyo. Yung tubig ay nakasimbolo sa tao rin. Kung ito'y ginagamit mo sa negosyo, napakalakas yung tao pumapasok sa paninda mo para ding tubig na alon na punong-puno sa mga pasahero o yung customer yung paninda mo. Kaya yan po ay aking sinasabi dahil nga po yan po ay spiritual natin na study about sa ating mutya na pwede nating maigamit sa mga mutya ng kalikasan. Ayun lang po at sana maintindihan nyo ang aking sinasabi at kung meron kayong i-comment dyan, kung mag-bash kayo okay lang. Ang importante, nalaman ko na kayo nakatingin at sa naniwala rin sa akin at yung hindi naniwala, comment kayo kung ano ang inyong dapat i-comment dyan. Kung mag-bash kayo okay lang, hindi naman ako masaktan dahil hindi totoo yung aking mga ginagawa na tinatawag na pangluloko sa inyo dahil ako ay isang tao na may takot po sa Diyos. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.